Ikalawang kabanata. Ang hatol ng Diyos. Ngayon, masasabi mong dapat lang hatulan ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan. Pero maging ikaw na humahatol ay walang maidadahilan, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili, dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na iyon. Alam nating makatarungan ang hatol ng Diyos sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Pero sino ka para humatol sa iba, kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Ang akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matiyaga at mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mong magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag niya ang kanyang puot at makatarong ang paghatol. Sapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga gawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ng mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, na ang hangad ay makamtan ng karangalan, papuri mula sa Diyos at buhay na walang kamatayan. Sa iba naman na walang iniisip kundi ang sarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan, ibubuhos sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. Lahat ng taong gumagawa ng masama ay parurusahan ng Diyos. Ang mga Hudyo muna bago ang mga hindi Hudyo. Ngunit bibigyan ng Diyos ng papuri, karangalan at kapayapaan ang lahat ng gumagawa ng kabutihan. Una ang mga Hudyo, bago ang mga hindi Hudyo. Sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Ang mga taong nagkakasala na walang alam sa kautusan ni Moises ay mapapahamak, at ang kaparusahan nila ay hindi ibabatay sa kautusan. Ang mga nakakaalam naman ng kautusan ni Moises, pero patuloy na gumagawa ng kasamaan, ay parurusahan na batay sa kautusan. Sapagkat hindi ang nakikinig sa kautusan ang itinuturing ng Diyos na matuwid, kundi ang tumutupad nito. Ang mga hindi Hudyo ay walang kaalaman tungkol sa kautusan ni Moises. Pero kung gumagawa sila ng naaayon sa sinasabi ng kautusan, ipinapakita nila na kahit wala silang alam tungkol dito, ay alam nila ang nararapat gawin. Ang mabubuting gawa nila ay nagpapakita na ang iniuutos ng kautusan ay nakaukit sa kanilang puso. Pinatutunayan ito ng kanilang konsensya. Dahil kung minsay inuusig sila nito, at kung minsan na may ipinagtatanggol. At ayon sa magandang balita na itinuturo ko, ang konsensya ay pagbabatayan din sa araw na hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo ang lahat ng lihim ng mga tao. Ang mga Hudyo at ang kautusan. Sinasabi ninyo na mga Hudyo kayo, nagtitiwala kayo sa kautusan at ipinagmamalaki ang inyong kaugnayan sa Diyos. Alam ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos at alam din ninyo kung ano ang dapat gawin. Dahil itinuro ito sa inyo sa kautusan, ipinapalagay ninyong taga-akay kayo ng mga bulag sa katotohanan, ilaw sa mga taong nasa kadiliman, at tagapagturo sa mga kulang ng pangunawa at mga bata pa sa mga bagay tungkol sa Diyos. Ganito nga ang palagay ninyo sa inyong sarili. Dahil naniniwala kayo na sa pamamagitan ng kautusan, ay nakamit na ninyo ang lahat ng kaalaman at katotohanan. Tinuturuan ninyo ang iba, pero bakit hindi ninyo maturuan ang inyong sarili? Nangangaral kayong huwag magnakaw, pero kayo mismo'y nagnanakaw. Sinasabi ninyong huwag mangalunya, pero kayo mismo ay nangangalunya. Kinasusuklaman ninyo ang mga Diyos-Diyos ang sinasamba ng mga hindi Hudyo, pero ninanakawan naman ninyo ang kanilang mga templo. Nagmamalaki kayo na nasa inyo ang kautusan ng Diyos, pero ginagawa ninyong kahiya-hiya ang Diyos dahil sa paglabag ninyo sa kautusan. Sinasabi sa kasulatan, dahil sa inyo nilalapastangan ng mga hindi Hudyo ang pangalan ng Diyos. Nagtitiwala kayo na kayo ang mga taong pinili ng Diyos dahil kayo'y tuli. May halaga lang ang pagiging tuli kung sinusunod ninyo ang kautusan. Pero kung nilalabag naman ninyo ang kautusan, para na rin kayong mga hindi tuli. At kung sinusunod naman ng isang hindi tuli ang kautusan,
ituturing siya ng Diyos na para na ring tuli. Kahit na kayo ay mga Hudyo at tuli, papatunayan ng mga hindi Hudyo na dapat kayong parusahan. Sapagkat kahit na hindi sila tuli at wala sa kanila ang kautusan, sinusunod naman nila ito. Samantalang kayong mga may hawak ng kautusan ay lumalabag dito. Ang pagkahudyo ng isang tao ay hindi dahil sa Hudyo ang kanyang mga magulang at tuli siya sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago ang puso sa pamamagitan ng Espiritu, at hindi dahil tuli siya ayon sa kautusan. Ang ganyang tao ay pinupuri ng Diyos, kahit hindi pinupuri ng tao.